Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is your friendly Filipino Carpentera here in America. Guys, ang dami ng bunga. Look! Wow, what a blessing. Tapos may nakita akong malaking ibon na palupad-lupad malapit dito. So, guess what? I'm going to put a netting over it para hindi makain ng mga ibon. Gosh, it's been 10 years na. When I planted this, it was 10 years ago. Tapos hindi ko ako talaga nakatikim ng bunga nito. You know why? You know why? You know why? It's because hindi pa nga nahinog yung mga bunga eh. Itong mga beloved birds favorite snacks time nila ang punta dito. Kaya, yun. Wait a minute. Is that poison ivy? Hopefully not. Parang hindi. And I need to trim this one. Tingnan nyo guys. I need to trim this. Yung rose ko para ano siya. Mamumulak na naman. I hope it still looks okay though, because So yan guys, sinabi ko sa asawa ko, can you please go to isang ano lang dito ba na hardware store na can you please go there to find a plant net kasi para matabunan siya para hindi nakakainin ng mga langgam, mga ibon dito. Kaya yan, tatabunan na namin after 10 long years. So yan, tabon-tabon din pag may time. May ano pala no, may plant net pala. Kala ko fishing net lang yung ano meron dito sa ibabaw ng mundo. May plant net pala. Dito lang sa Amerika ko nalaman. Kasi naman mga ibon dito, mga sutil. Like magnanakaw mga ibon, hindi lang tao yung mga magnanakaw ba, pati na ibon. Joke, at least yung ibon understandable kasi nature nila yun. Yung mga tao dapat hindi nature yung pagnanakaw, di ba? Teka lang, bakit napunta na naman ako sa mga pagnanakaw na yan? Ay, nako. So yan, it was kind of challenging putting that net on top of the grape tree. Pero ginawa namin lahat para lang maprotektahan yan. Kasi yung net napaka-complicated na siya ba, nasasangit siya doon sa mga branches or mga twigs sa ibabaw ng grapes. Tapos yung net, ang klase ng net na yan, madali talaga siyang mag-tangle. At saka pag nag-tangle na, mahirap na siyang ayusin. Kaya kailangan talaga ng technique para lang maprotektahan itong beloved grapes namin. Guys, yung tanim na grapes, para ding tao, like I can just imagine us, mga tao or human being na isang grape. Tapos, namumulaklak na, tapos, hinaharas ng mga ibon. Kinakain yung mga fruits. Kaya what God does is, gagawa siya ng paraan para maprotektahan yung grapes. Katulad din na sa atin, di ba? Tayong lahat para tayong mga grapes na walang kamuwang-muwang sa mundo. Tapos hindi natin alam na maraming mga predators pala dito sa mundo. Yung mga ibang tao na sumasakit sa atin, yung mga ibang calamities, tapos may mga gera pa, may mga famine at kung ano-anong sakit na, tapos may COVID pa, tapos ang dami talagang nakakatakot dito sa balat ng lupa. But we have to take heart guys, hindi tayo dapat matakot kasi mayroon tayong Panginoon who is in control of
everything under the sun and over the sun kasi control niya ang universe, di ba? Like, look at this guys. Sinabi ng Diyos, iingatan ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan ko siya. Bibigyan ko siya ng habang buhay. At ipakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ang lalim ng Tagalog, guys. Basta ang ibig sabihin ng noon is, for those who love God, He will protect. So, ayan na. Tapos na kaming magnet dito sa aming kaunting grapes plantation na isang sanga lang. Tingnan nyo. Hindi naman siya masyadong obvious yung net kasi itong mga silingan namin dito very particular pag dapat ganda ng mga yards kasi i-report ka pag maraming hindi nila nagustuhan. So, yan po yung net. Sorry birds, but after 10 years of you guys eating this, it's our turn. Ewan ko lang kung anong taste nito. So, yan. Tapos, puputulin ko na. Thank you. Yung roses. Rose tree. Na kailan putulin para mamumulaklak na naman siya. There. Tingnan nyo guys, di ba? Napakataas. It's 5 feet tall. So, yan. So, there it is. Si Dabiana ay nag-start na ng putol-putol ng roses niya. Kaso lang guys, hindi ko nadala yung plant cutter galing sa renovation. Kaya, nahihirapan akong magunting dyan sa malaking na yan, na stem na yan. So, yan. Gusto kong putulin kasi gusto kong itanim yung sanga niya para marami akong variety na ganyan talagang klase. Ang ganda ng roses niyan, guys. At saka the reason why kailangan kong putulin yung na yan, roses na yan, para magbubloom na siya. Kasi yung old na mga bulaklak niya, nalalaya na yun. Na huhulog na kaya kailangan putulin kahit masakit sa kanya, kailangan talagang putulin para siya mamumulaklak ulit. Itong mga plants guys, tulad din ng tao, diba? Kasi tayong mga tao, hindi tayo perfect. Kaya pinuputol ng Panginoon yung mga imperfections natin. Minsan, ina-allow niya na dadating yung mga problema sa buhay natin para tayo matuto. Guys, look at this. May aphids siya. I don't know if you can clearly see yung mga puti-puti na yan. Aphids po ito. Kaya, this is the reason why ang daming mga pimples ng leaves ng roses ko. Kasi may aphids siya. Yung, what my mom would normally do was like, kada roses niya, brush niya yung yung mga sanga-sanga ba. Para healthy looking at saka hindi na mamatay yung leaves. Dahil sa aphids. Yan, ito po yung sanga na itatanim ko. So, I would have by probably, God willing, hopefully, by November, mag-rooted na siya. Puputulin ko yung Yan, ito lang para hindi masyadong mag-exert ng effort to grow roots here. I'm sure yung roses na yan hindi nasisiyan sa pagputol ko sa kanya. Kaya lang, kailangan kasi kailangan tanggalin yung aphids, kailangan tanggalin yung mga dead branches. Ang dami talagang kailangan tanggalin. Katulad din sa buhay natin. Minsan, i-allow ng Panginoon, di ba, na may bagyo sa buhay natin. Kasi ang dami nating mga rough edges na kailangan tanggalin ng Panginoon. Yung mga masasamang bisyo natin, yung mga masasamang ugali natin, pag hindi nasisiyan ng Panginoon, yun, bibigyan tayo, i-allow niya na magka-problema tayo para
madisiplina tayo. Sabi nga ng Bible, di ba? God disciplines His children. Yan, naupaw na yung rose tree ko. Kailangan siyang i-prune, puputulan sa dulo. Yung mga patay na mga branches, kailangan putulin para magre-renew yung niya, budding system niya. So, ito, 3 lang na piraso yung nakuha ko. But I'm gonna replant this and God willing, hopefully, siya, mabubuhay siya. Itong mga cut leftovers ko, iiwan ko lang yan dyan kasi biodegradable naman siya. Kasi pag hindi plastic, for example, plastic yung nakakalat dyan, yung kabilang neighbor dyan, magre-report sa police at sasabihin, tingnan nyo yung backyard nila, ang daming dumi. Pupunta yung police dito, hindi naman pupunta yung police, pero yung city inspector mag-iwan ng note na nagsasabing pakilinis po ng backyard nyo kasi may report na hugaw daw. Yan. So, ito lang po yung video ko for today because I still have to water the plants. Thank you for watching.